Hindi pa nga na masyadong nakakabangon sa epekto ng andap. Dulot ng amihan season noong nakaraang buwan, panibagong kalbaryo na naman ang kinakaharap ng mga magsasaka sa Benguet. Umaaray naman sila ngayon sa pagkalugi sa mahal ng langis. Mula sa La Trinidad, nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Yes, Mel, sobra kasi ang supply pero napakakonti ng demand. Kaya naman marami sa mga magsasaka dito sa Benguet ang napipilitan ng ibenta ng palugi ang mga inanin nilang gulay. Yung iba naman na hindi makabenta ng ani, ipinamimigay na lang. Maraming aning gulay ang dinadala sa La Trinidad Vegetable Trading Post dito sa Benguet. Pero kung anong dami ng ibinabagsak na gulay ng mga magsasaka, siya namang tumal ng bentahan. Kaya ang ilan, tanggap na lang ang pagkalugi. Ibinyahin ng may 5 oras itong mga pechay na ito mula sa farm doon sa bayan ng Mangkayan. At nasa 2 gabi na raw yung magsasaka na nagdala nito dito sa trading post pero hindi pa rin nabibili itong kanyang mga dalang gulay. Kaya ang pasya niya ay umalis na lamang dito at ipamigay na lamang ng libre itong mga gulay kaysa masayang. Sa trading post pa lang, marami na agad ang kumuha ng libreng pechay bagyo bago dalhin ni Fernan pa Itogon. Mabigat sa kalooban na ang pinaghirapang itanim, alagaan at anihin, hindi mabebenta. Kaya para di lubusang masayang, ipamigay na lang. Talagang nakakapadurog ng puso kasi sa lahat, kung isipin mo yung sayang, di ba? Pero wala tayong magawa eh. Ganun talaga. Si Jesse James naman, bagsak presyo ang benta sa repolyo, 8 pesos kada kilo. Oo, lugi, pero kahit kumita na lang sana ng konti, okay na, kesa naman mabulok lang. Maghihirap ka rin sa paglinis sa garden, edi mas maganda lang na para at least mabili, makain ng mga taong kahit mabili ng mura, ganyan. Si Agrex naman, may kinita kahit papaano na 18,000 pesos mula sa tanim na pechay bagyo. Pero talo pa rin sa taas ng diesel, gasto sa trucking, upa sa tagalinis at tagaripak ng gulay at pagkain. Kami po ay nagbabakasakali lang ho. Baka kung may matitira kahit konti. Kaya nagsusugal din kami. Talagang ganyan ho ang buhay eh. Buhay magsasaka. Kung minsan panalo. Ngayon talo di tsaga-tsaga muna. Ayon sa Vice-Presidente ng Bagsakan ng Association ng La Trinidad, mababa ang presyo ng gulay ngayon sa pagkakasabay-sabay ng ani ng magsasaka. Yun nga lang, mas kakaunti na ang hinahango ng mga parokyano. Meron, kompleto silang yung dating namimili. Nandyan pa rin? Nandyan pa rin. Pero yung truck nila, yung 10 tonelada, ginawa nilang 5 tonelada lang. Ang bibilhin. Dahil yan sa mahal na langis, sabi ng isang nakausap namin na humahango ng gulay, mula sa dating 16,000 pesos na gasto sa diesel, papunta ng La Trinidad at pabalik ng Metro Manila, nasa 35,000 na raw ngayon. Yung mga dati naming suki, minsan hindi na rin sila kumukuha, ganun. Ang ginagawa nila ay I think parang imbis na dati araw-araw silang namimili ng pasig, ang ginagawa nila para mas makatipid sila sa gas. So far parang 3 times a week, gano'n. Ang Department of Agriculture nakipagpulong na sa mga stakeholders sa industriya ng gulay dito sa Benguet. Ang pangmatagalang solusyon daw sa oversupply at hindi maibentang aning gulay na magsasaka. Number 1 is the storage, no? Para kasi nangyari dyan, nakakasabay-sabay ng harvest, so nakakaroon ng nagbubuhol, di ba? So that's why meron parang timing ng kati ng mga distribution ng ating mga gulay. So that's why I came here to look for the storage facility, to rehabilitate the storage facility, para at least yung mga sobra na hindi mga bebenta, pwede itago muna. And then slowly natin distribute slowly to Metro Manila. Mel, umaasa naman yung mga nakausap nating mga magsasaka na tutulungan sila ng pamahalaan para makabangon, lalo't papalapit na rin siyempre ang panahon nila ng pagtatanim. Yan ang latest mula rito sa Benguet. Balik sa'yo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.